Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, The First Lady Never Bothered. Kailanman hindi nakialam ang First Lady Liza Araneta Marcos. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel said that the First Lady Liza Araneta Marcos has no interference in matters related to the Department of Agriculture, especially in the importation of rice and onions, following the heavy accusations of former Ako Bicol Representative Saldico. In his statement, the Secretary said so clearly, the First Lady has never bothered in any DA matters. Our First Lady never interfered. He is such a liar. Saldico. According to Laurel, Co's claim that the First Lady allegedly controls rice imports is baseless, while her brother Martin Araneta allegedly manages onion imports, which allegedly limited imports and pushed onion prices to 600 per kilo in 2022. Hindi lang 600, 7 to 800 pa nga eh. The Agriculture Secretary agrees that the DA's operation is clear and direct and cannot be interred by any unofficial part of the process. Meanwhile, the public remains critical of the contradictory statements of both sides, especially one after another, the heavy allegations amid the flood control scandal, budget insertion, and other controversies involving the Marcos Jr. administration. Okay, so tingnan natin ang people who reacted, no? Kasi ito ang sabi ng Saldico, sabi ng Palasyo, sabi nitong DA Secretary, sinungaling ka. Hindi totoo ang sinasabi mo. So bahala ang taong bayan ngayon. Kanino sila maniniwala? O, dito, people who reacted. 15,000 people nag-react. 13,000 tumatawa, hindi naniniwala dito kay Tio Laurel. 561 ang galit. 1,300 lang ang nag-like, naniwala. So, estimate ko lang, 95% naniniwala sila kay Saldico, 5% lang naniniwala sa Palasyo dito kay Tio Laurel. Okay, connecting the dots. Mismo ang aliado nila, si Ramon Tulfo. Sinasabi ni Ramon Tulfo na very close siya noon kay First Lady Liza Araneta Marcos kasi at one time daw, si Ramon Tulfo doon siya nag-opisina sa law office mismo ni First Lady. Kailan? Yun na nga, magpapasko na ng December 2022, si Ramon Tulfo ang isa sa mga nagbulgar, yung cartel. Martin Araneta, yung kapatid ng First Lady. Si Ramon Tulfo nagbulgar na parang nananawagan siya sa palasyo, sa First Lady na pagsabihan niyo yung kapatid niyo dahil ito yung report na natatanggap ko. Kinukontrol niya yung importation ng sibuyas, kaya talagang lumubo. At as a result, yan si Ramon Tulfo, dahil sa kanyang expose sa sibuyas cartel, napilitan ang Philippine Star na tinanggal nila si Ramon Tulfo as columnist ng Philippine Star. Kaya naniniwala ako, itong kay Saldico, confirmation na lang ito eh. Talagang talamak ang korupsyon o pagkontrol sa sibuyas nung panahon yun. Asukal, ganun din. Mga tatlong kumpanya lang ang
nabigyan ng termit ba na magano. Tapos yung mga public hearing biglang pinapatigil. Public hearing sa sibuyas, public hearing sa asukal, biglang napapatigil. Mismo si Senator Amy nagrereklamo, bakit itinigil ang investigasyon? Sisimulan na sana tumigil. Ito na. According to Saldico, tumawag ang First Lady. Nakialam. Huwag nang ituloy ang investigasyon. Hindi tinuloy. Ganon din dito sa bigas. Naniniwala ko sa pahayag ni Saldico, mismo ang Kintakong Committee nag-imbestigar na. Nung malapit ng matumbok, pina-stop. Again, ang findings, merong cartel. May nagkukontrol sa importation ng bigas. Kasi instead na bumaba na yung taripa from 35% to 15%, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Kaya si Martin Romualdez, kunuhay, ana-announce pa siya na, we declare war against you, scrupulous businessmen. Gera ito. Hindi namin kayo ba? Ayun pala. Sabi ni Saldico, kontrolado ng First Lady yung pag-import ng bigas. So, battle of narratives. Court of public opinion. Mas marami ang naniniwala sa mga pasabog ni Saldico. Comments. Magbasa tayo sa mga comments. Tom Hagapi, hitsura pa lang yan, mafia na siya. Kasi Sigrid de Los Santos, nabalitaan nyo ba yung isang big time right hand ng Rena na may mga Hot Wheels at paldo-paldo ang kickback? Ernesto Miares, cover her, cover everywhere. Joshua Martinez, mabuhay ka Congressman Saldico para sa katotohanan at para sa bayan. Okay, may kasalanan si Saldico but hindi siya yung mastermind. Dapat siyang makulong, maparusahan, but yung mga mas mataas sa kanya, sila ang dapat makulong, maparusahan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag muna ni si Auntie ang matagaano gyero nga dako kayang pasalamat. Dako nang kay naabutang kay sen kuan. Salamat kayo dagpaayo sa among pagkuan. Huwag muna ni ang balay ni Auntie nga mga buslot na. Luag na gid kayo ang Salamat gid mi kay mailisan gid buslot. ni among atok kay wa tigini So, gato. luoy na gid kayo silang Auntie So tungod sa kidugayon, daga na kay mga buslot ang iyang balay. So mo ni ang ilang kahimtang nga tuluan na gid kay sila kung muulan. So diri sila ang tinagpuyo unang ilang mga gamit. Agkaron Ante unsa imong masulti nga natagaan kag yero. Salamat kayo kay gitagaan ni Dulce nakatok nami. Yung makuan na di ni gaulanan. So madili na mo ulanan. So pila na dili ka tuig Ante ang imong balay? Tinga katuig. Pila Ante? 20 katuig. So 20 na ka tuig. Naka-eskwela Ante? Na kuan grade 8 og grade 6. So si Ante na siya is mga estudyante. So pila na imong edad Ante? 48 na ako. So 48 na. So nganong
kuan man kanang ang inyong atop ante mga buslot naman kaayo. Tungod lang ni sa nadugay na bangasin. Tungod ni sa among kalisod nga kuan So unsa gyud ay ang inyong panganabuhian ante? maestra. So maisra so mag-uuma lang mo. Umaran. Oh, so si ante mag-uuma sila. So ang ilang kahimtang luin og lisod gyud kaayo kayo mga buslot na kayo ang ilang yero. So Daghan salamat sa Ginoo sa nagtabang. sige ante, salamat pod.